This is a friendly reminder to use your vlogging camera. Binili mo siya para mag-vlog, hindi para itambak sa cabinet. So, you probably can see that the background is messy. Pero dito sa gilid-gilid ko na hindi yun nakikita, maraming sinampay and everything. But the point of this video is I want to share with you guys the process of moving out from this condo that I've stayed at for 1 month and moving into the new condo. Let's do a room tour. So upon entering, this is what you'll see. Nandito yung lutuan. May shoe rack dito. Toilet and bath. Your shower here. We have a fridge. We have a washing machine inside. We have a dining table. We have this work area here. Sinampay, cabinet. This closet is really big. And over here, you can see damage of the earthquake from how many years ago? 1 year ago or more than a year ago. And this unit is actually a loft type. So, ang loft type dito ay tinatawag nila na duplex. They don't call it loft. So, a duplex looks like this. You have another work area, closet with mirror. Hi. Cabinet again, and a queen size bed. And from below, this is what you see. I feel like wala siyang privacy because obviously it's open. Wala kang sariling pinto. Like, even if you have your own bedroom upstairs, walang divider man lang or like something to seal the gap. So, it makes me feel vulnerable. And this is the first time I've stayed at the loft. So, ganito pala yung feeling niya. Akala ko dati pag loft, ay wow, social loft. Pero, meron din pala siyang mga cons. So, since we're moving out, it's just right for us to cook everything that we have in the fridge. Itlog lang naman pala yung natira. So, lutuin na natin to lahat. I-scramble na natin to. Ay, shit. Mamadali na ako guys kasi magsasarado na yung Mr. DIY. So nakapag-sign na tayo ng contract. Nakapag-gym na ako. I just finished working even though it's my rest day. Like my day off today. Pero since ang move-in is tomorrow na, kailangan natin bumili ng mga gamit sa kusina and sa bahay. Like towels, kitchen stuff, like kutsara. Walang-wala kasi. Which hindi ko naman alam na wala pala. So gastos na naman. Ano ba yan? Ang aga magsarado ng Mr. DIY. Oh, by the way, ito yung guard na paborito ko. Ayun, busy siya. Hello. Ayun, nag-hello siya. Ang aga magsarado ng Mr. DIY. It's closing at 8:45. It's an off time. Bakit 8:45? Oh, by the way, ito nga pala yung pangalan ng condo. So, Siamese Sukhumvit 87. 1 kilometer yung Mr. DIY from here. Sabi ko, kanina magmamotor na lang ako pero maglalakarin na lang natin para exercise. Merong dalawang mall. Ito yung isa, medyo fancy. Ito yung parang pangmasa. Which nandito rin yung malaking grocery. Itong isang buong hilera na yan. Lahat yan gumagawa ng nails. As you can see. May mga palengke naman sila guys. Kaso kailangan marunong ka magsalita at least ng basic language nila para marunong kayong magtanong kung magkano yung presyo, per kilo ba yan o per balot. Kasi baka mas scam yan.
Ako pala, hindi pala kayo. Meron naman pala silang mga kitchen stuff doon. So, konti na lang bibilhin natin. Buti naman. Dito tayo ngayon sa Mr. DIY because it's cheaper here. So, we can buy Tupperwares. Siguro pwede na to. Tsaka mura lang din siya. 185 baht lang. So, what tayo? Yung isa pa palang pros ng pag-Airbnb monthly is kailangan mo bumili ng mga gamit every month. Kunyari, bibili ka ng toilet cleaner, isang malaking bote. Alam ka namang dalhin mo siya paglipat mo. Ang dami mong dala. Bibili ka ng mantika, ng mga ketchup, ganyan, asukal. So, nakakapagod yung palipat-lipat ka ng bansa or ng Airbnb accommodation mo. So, mas okay na yung long term. May mga unit owners naman na nag-offer ng 6 months. It's either 6 months or 1 year. Pero kapag 6 months lang, syempre may dagdag na konti. Siguro mga 2,000 or 3,000 baht. What color kaya? Anong kukunin? May naririnig akong Pilipino sa kabila. Sabi, uy, mas mura dito. Kasi same. Mura ka talaga dito sa Mr. DIY. Ano kaya gusto ko? We're eating at an izakaya. Puro alak yung menu nila. Hanap tayo ng may kanin. Kakain ko lang kahapon ng Japanese. Tsaka ng isang araw, Japanese din. Pero ito na lang kasi yung bukas. Thank you. Okay, so I'm back home. And now, I just want to show you my quick 7-Eleven haul for snacks tonight. Pomelo, with yogurt. This one, my new discovery. This is Daifuku. It's like mochi with strawberry cream inside and cream cheese. And this one, I just saw this from TikTok. So you take this when you have colds or cough, which me, I've been coughing for the last week. So, first time ko lang ito-try ito. Sige, try natin. Took the orange one. If you know Bic or Zesto, tastes exactly the same. Update ko na lang kay bukas when we finally move in. See you! Hindi na ako nakapag-vlog so sobrang busy but I moved in here. Kahapon lang pero feeling ko nakailang araw na tayo dito. Because, you know, moving into a new place, you have to buy everything na kulang. You have to settle in with jurisdiction, or they call it jurisdiction here, pero admin sa Pilipinas. How we call it sa mga condo. It's 2:53. 3 o'clock na. Mukha lang umaga. Today is the last day of my gym, guys. Pero hindi ko na siya pupuntahan. Kahapon nag-skip din ako kasi nga busy. Today busy pa rin. So, last day na ng gym ko. Sayang. Kasi mahal ng membership. 5,000 pesos for 1 month. So, I have decided I'm not gonna go to the gym anymore. Hindi na ako mag-monthly. Mag-home gym na lang ako dito sa condo. I know it's shitty because it's a condo gym. Pero okay na yun. Kesa naman wala. When you enter, sobrang laki ng pinto, as in, parang hindi to 7 feet lang. So, it feels very premium. Okay. Yan ang sofa. May L-shaped na maliit. Your TV, my center table. And here, washing machine. Yan, ilawan natin. Washing machine, laundry basket, mga hanger. And then here, so the toilet is separated from the bathroom where you can shower. The toilet, nakakonect siya sa bedroom. Meron lang sliding door dito. And then this is the bedroom. Pero pumunta muna tayo dito sa bathroom. Shower. So ayan siya. Meron tayong malaking shower head dyan. Meron din dito. Everywhere in this house, makikita niyo yung tatlong bears na yan. Kasi feeling ko favorite yan ng unit owner.
We have a big mirror, the panda bear here, and bathtub. Frosted yung salamin, so walang makakita sa'yo. Okay, when we go up, this is the closet. Yan. Ang kalat, oh. Tinambak ko na naman dyan. Hindi pa kasi ako nakakapag-settle in sa sobrang dami pang ganap sa trabaho. Grizzly bear. Tapos, ito yung view natin. Meron tayong balcony. Let's go outside. Ay, ayoko na lumabas ng init. Never mind. Vanity area. Meron TV. Now, let's go to the kitchen. Oh no, ito muna. This is my favorite part. It feels so alive and so happy in this area. I'm not exactly sure why they chose green. Siguro kung cream, pwede na. Para matching sa ibang tones dito sa unit. Pero bakit green? Parang party. Pero okay na yan. So, we have our fridge. Nag-grocery ko kahapon. 2 piraso na lang. Niluto ko na kasi. Ayan, konti lang grocery. Yan lang. Pagkakain ka, pwede ka ditong umupo. Pwede ka magtingin-tingin, magmuni-muni. And pwede ka din mag-work. Kasi sakto lang yung height ng, your shoulders above the table. It's just perfect. Yan. This is my favorite area kapag titingnan ko siya from afar. Pero kapag gagawin ko na siya in real life, like dito na ako uupo or mag-work, ayoko kasi ang init. Kanina nagluto ko ng buttered na hipon, garlic butter shrimp. And ito yung itsura ng bigal. Ito, binili ko lang to sa grocery dito. Mura lang siya pero maganda kasi masaset mo yung temperature niya. I just found out na itong brand na to is Lesasha. This is yung parang mga ginagamit na mga parlor talaga ng mga salon dito sa Thailand. So, okay, let's go na. I'm looking for 7-Eleven. Hindi pa ako nakakapag-explore sa area na to. Doon lang ako sa main road lagi, kung nasaan yung BTS or the train. Pero dito sa mga outskirts, hindi pa ako nag-iikot-ikot. So, hindi ko alam kung may 7-Eleven. Pero feeling ko meron. Kasi meron namang 7-Eleven sa lahat ng kanto dito. So, there should be. Okay. Anong bibiling ko? Ice. Okay. By the way, if i-compare niyo yung mga bilihin sa 7-Eleven compared sa groceries, halos parehas lang yung presyo nila. So, ito yung building natin, guys. And this one. Nag-iisa pa ako mapakita sa inyo na kahapon ko lang na-discover. Pero matagal ko na siyang nakikita around Bangkok. Pero hindi ko alam na ganun pala yung purpose niya. A water dispenser machine. So, you put here 1 baht or 5 baht, 2 baht, 10 baht. Tapos, bibigyan ka niya dito ng water. Nag-dispense siya. So, 1 baht is 1 liter. But here is 1 liter. Sobrang sakto as in 1 liter. Pwede ka rin bumili ng tubig dito. Ayan. Mga tigo 1 liter. Pero kailangan mo ng app dyan, tsaka ng parang local Thai bank. Ayan o. Meron din sila ditong taubin para sa mga iced coffee, matcha. So, ano nga bang kailangan para makapagrenta ka sa Bangkok or sa Thailand as a foreigner? Yung nakalisa, nakakontrata. Yung deposit mo is 2 months and yung advance is 1 month plus yung mga kakailanganin mong gamit sa bahay. Pero, during the search, so una ang kailangan mo ng valid na long-term visa as a tourist. Ang option dyan is ang DTV or Destination Thailand Visa. Before, you can stay in Thailand for 5 years, within 5 years, and you can stay for 6 months every visit mo. Pero ngayon, binago na nila yung rules. Hindi ko na alam kung ano yung updated. And you have to pay, how much was it? On top of that, one of the requirements is, which is mabigat, is kailangan mo ng 500,000 baht sa savings account mo. So, kailangan mo mag-submit ng financial documents mo. 500,000 baht is 1 million pesos. Parang yun lang so far ang options for long term plus the retirement visa. Pero hindi naman applicable yun sa atin.
kapag may ganun ka, and maghahanap-hanap ka na ng condo, yun ang unang tatanungin sa'yo ng agent mo, kung anong klaseng visa ang meron ka, magkano yung budget mo, and ang budget for a one-bedroom condo is 15,000 baht. For a one-bedroom or a studio, they call it a studio here. Yung one-bedroom na normal sa Pilipinas, let's say size 23 square meters, they call it studio here. Or a one-bedroom like this, which ranges from 20,000 to 25,000, yung halaga ng ganitong unit. And after that, kailangan mo na magbayad ng deposit. So, to pay for the deposit, you have to transfer to their local bank accounts. So, kailangan mo din ng international bank account na makakapag-transfer ka from wherever you are, tapos magta-transfer ka sa isang Thai local bank. Yun, kasi hindi sila tatanggap ng cash. Magbabayad ka ng deposit or ng rent, hindi sila tumatanggap ng cash. Ayun lang naman. Since nagtitipid ako, bumili lang ako ng coffee sa grocery. This is from Buddy Bean. One, two, three. Next is milk. And 1, 2. So good. Okay, bye-bye. Actually, hindi to sa akin. Nakita ko lang to dito sa unit. Pero hindi pa naman siya expired. Siguro sa dating nakatira dito, iniwan. Kaya itatry ko kasi masakit ulo ko. Alam mo yung feeling na wala ka namang sakit, wala ka namang lagnat. Nakatulog ka naman, kumain ka naman, pero masakit pa rin yung ulo mo. That's PMS. So, magkakaroon na ako kaya kailangan kong uminom ng something. Let's try this chocolate brownie with kunafa and pistachio. So, the 7-Eleven here in Thailand, meron silang Dubai Chewy line, so you can try the, I actually don't know, kasi never pa naman ako nakakain ng totoong Dubai chocolate. Anyway, meron silang brownie, meron yung mochi, yung OG na Dubai chocolate cookie, merong cake, etc. And this one is 40 baht. Na-try ko na yung OG na Dubai Chewy cookie ng 7-Eleven ha. Masarap naman siya, pero masyado siya nakakaumay and matamis. No, mayroong brownie, pistachio, and chocolate. Okay lang, nothing special. Hindi kaya nung Dubai Chewy na mas maraming crunch. This one's more ma-brownie. Nakakaumay. Let's cook some tilapia. Magkakaliskis tayo ng tilapia. Later, i-air fry ko lang. Okay, isang peraso lang. Okay, so yung nakita ko sa YouTube, gugupitin mo yung buntot niya konti. Oh, ang lutong. Kailangan kalbo. Kita niyo ba, guys? Ah, ang tigas! Sobrang tigas! What the fuck? Ow! Ang tigas! Ito. Ang talas pala nito. Takot ako baka masugat ako sarili ko. Okay. Magkakaliskis pa tayo. Hindi pa nga ito yung mahirap na part. Kaliskis time. Ito yung nakita ko. Hala. Hala. Ayaw. Pwede ba mang kaliskis to? Kung peeler. Ay! Fuck. Tumatalsik. Ay! Ay! Tumatalsik kung saan-saan. Ayoko na. Ew. Ba't ang hirap? Yung mga pinanood ko, ginaganyan lang nila, oh.
Baliktad. What the hell? Siguro ito pwede. Ayun, mas maganda to. Ayun, maganda pala pang kaliskis to. Pang kaliskis yata talaga to eh, no? Hindi ko alam. Ito guys, pang kaliskis ba to? Success ang first tilapia ko. Ayan na, nakaliskisan ko na tanggal ko yung laman loob, chinop-chop ko na siya. Isa lang sana lulutuin ko, pero since meron pa akong isa pa and may kaliskis pa rin to, gusto kong ubusin lahat ng may kaliskis para next time alam ko na mahirap pala magkaliskis ng isda. So, hindi na ako bibili ulit next time ng hindi pinapakaliskisan. Pepper. Lime. Okay. 185. So now, magantay lang tayo. We're at the mall right now. Planning to eat at Sushiro again. Second time this week. Kahit na personally namamahalan ako and feeling ko hindi worth it. Kasi ang mahal at hindi ka mabubusog. Pero nakaka-addict lang the experience of, you know, getting your sushi. So the usual waiting time for Sushiro is 1 hour. And nakikita yung mga tao nakaupo, nag-aantayan sa Sushiro. Worth it ba siya? Feeling ko sakto lang talaga. We've been waiting for 40 minutes. Pwede kang kumuha dyan ng mga dumadaan. Yan, makikita mo may presyo, 30 baht. So, ito, ayan, 30 baht siya. Meron ding mas mahal, 40 baht, merong 80 baht, etc. Pwede ka rin umorder sa iPad dito. Tapos yung order mo is pupunta siya dito sa second floor. Yan, sa second level. Diyan dadating yan, naka-machine yan, so automatic. Tapos yung presyo is based on every plate. So, kung color white yung kinain mo is 30 baht. Kung red, it's 40 baht. Silver, 60. Gold, 80. And black, 100. So, you can only order 4 at once. Tagal, parang walang lumalabas naman ang sarap. Okay, so dumating na yung order ko. We have shrimp with cheese, salmon with cheese and basil, with shrimp tempura, mackerel. I want the salmon first. It's just chicken with salad. This is my second to the last plate. Ayoko na, busog na ako. Egg and cheese and rice. Burger patty with cheese. Busog na ako. What's this? Oh, white bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, total is 847. May nakalimutan pala akong gawin. Kailangan natin pumunta dun sa kabilang kondo. Saan tayo tumira before? Kasi kukunin ko yung Shein ko. Nakainis. Layo-layo. So, maglalakad tayo all the way there. So, dito tayo nakatira last time for 1 month, this condo. Lobby. And sa other side, may hotel. Dito may restaurant. Ito yung residential condo. I
think I forgot to mention kung paano ko nahanap tong unit na to. So, I did 3 things. First is, naghanap sa mga direct na agency. May mga website sila. Pangalawa is, naghanap sa TikTok. Meron din kasi mga nagpo-post sa TikTok ng actual units para kita mo na yung walkthrough, pagpasok ng pinto, the whole unit, alam mo kung anong itsura before ka mag-viewing. And number 3, the most helpful is Facebook kasi mas maraming options and mas mabilis. Looking for 1 bedroom near the BTS station that I want, near the gym, and near the grocery. So budget is 15,000 to 24,000. So in pesos, that's 30,000 pesos to 50,000 pesos, mga ganon. 1 year and minimum for 40 square meters. Sila na mismo nagko-comment ng mga units nila. And then yung mga nagustuhan ko, yun na yung chinat ko. Ang dami nag-comment, 66. And of course, hindi naging smooth yung process kasi syempre, mag-viewing ka, ang ganda sa picture, tapos pag nag-viewing ka, makikita mo sa personal, ang pangit pala, or ang liit pala, or may sira. So, nakaka-disappoint. Like, feeling mo lagi na ito na, pero pag nakita mo in person, ang pangit.